Kabanata 1021. Ang alaala na mayroon si Luis kay Riley ay noong pinahanga niya ang mga tao sa entablado noong high school. Lumapit siya at inamin na talagang may ginawa si Willow sa restaurant. Gayunpaman, dahil hindi pa inilalantad ni Willow ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng lahat, hindi niya maaaring pabayaan ang sitwasyon, kaya sinabi niya, ang magkabilang panig ay may kasalanan. Maaari tayong magtipon at makahanap ng solusyon pagkatapos. Hindi na kailangang gumawa ng eksena dito. Tumingin sa kanya si Riley at nagtanong, bulag ka ba? Paano mo nagawa ito? Naputol ang sasabihin ni Russell bago niya natapos ang kanyang pangungusap, shut up, Riley. Kapag may narinig pa akong salita na lumabas sa bibig mo, paparusahan kita pag-uwi natin mamaya. Pumunta si Willow upang humingi ng tawad sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Napatingin siya kay Riley na galit na galit. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang isa talaga itong pushover, bagamat mukha siyang tigreng papel. Nang lumitaw sina Maisie at Nolan, si Riley ay lumapit sa kanya at nagreklamo, ang kanyang bibig ay nakapout, Z, sa wakas nandito ka na. Ako'y lubos na nalulungkot, para bang nakahanap na siya ng taong susuporta sa kanya at magagawa na niya ang lahat ng gusto niya ngayon. Hinatak niya ang isang nakakatawang mukha kay Willow, na ipinaramdam ni Luis na siya ay isang hanggal at kaibig-ibig na babae. Simula noon, sa tuwing nakikita niya si Riley, hindi niya napigilan ang sarili sa pang-aasar dito. Kapag nagalit siya, magiging masaya siya. Parang nakakita ng kuting na asar pero tumangging iunat ang mga kuko nito para saktan ang mga tao. Nag-aatubili siyang sumama sa isang blind date, ngunit nang sabihin sa kanya ng kanyang ina na nakipag-usap siya sa Hills tungkol sa isang pakikipag-ugnayan, hindi siya tumanggi. Nagtatakang tumingin sa kanya si Larissa at nagtanong, di ba? Sabihin mong hindi mo gusto ang ibang tao na gumawa ng mga desisyon para sa iyo. Tumanggi kang makipag-blind date pero oo ka sa engagement. Ibinaba niya ang libro at inangat ang ulo para tingnan ang ina. Ang isang kakilala ay mas mabuti kaysa sa isang estranghero. Siyempre, palusot niya lang iyon. However, he was well aware that Riley might not like it, so he said, well, since we're getting engaged, I guess we have to bond first. Tumingin sa kanya si Larissa saglit bago ngumiti at sinabing, kayong mga kabataan ay kayang gawin ang lahat ng gusto ninyo. Pwede kayong magbonding kahit gaano pa kayo katagal hanggat ma-inlove kayo sa isa't isa. Noong una, sinadya niyang mapaibig siya nito sa lalong madaling panahon, ngunit may nangyari kay Maisie, at ang kanilang kasal ay ipinagpaliban ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon na iyon, nilapitan niya si Riley na may dahilan para hanapin si Maisie. Naniwala si Riley sa kanya at patuloy siyang iniiwasan. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang iwasan siya, mas gusto niya itong hanapin. Sa huli, nasanay na silang dalawa, at hindi na nakatakas si Riley nang makita siya. Nagalit siya nang makita niya itong umiinom ng kalokohan sa nightclub na mag-isa naglakad siya, at nang tatanungin pa sana siya nito kung ano ang ginagawa niya, nahulog siya sa kanyang mga bisig. Nang tumingin ito sa kanya ng lasing, nawala ang galit nito. Siyempre, kung siya ay samuka. Pagkatapos noon, pinabalik niya siya sa Hills. Hinubad niya ang kanyang jacket at pinalitan ang dalaga ng damit. Pagkatapos magpalat ng damit ng dalaga, pumasok siya sa kwarto at nakita niyang gamulong si Riley sa ilalim ng kama. Walang magawa siyang umiling at naglakad para buhatin siya sa sahig. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Riley na sobrang tahimik at maganda ang ugali. Biglang hinawakan ni Riley ang kamay niya at bamulong, please stop asking. Hindi ako iyon. Tinitigan siya nito ng matagal. Nang makita niya ang patak ng luha sa gilid ng mga mata nito, hindi niya maiwasang isipin ang pangyayaring naging dahilan ng pag-alis niya sa kanyang akademya. Naisip niya na siya mismo ang dapat mag-imbestiga sa bagay na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay upang marahan niyang panasan ang mga luha sa pisngi niya. Pagkatapos, yumoko ito at dahan-daang lumapit sa kanya. Huminto siya sa harap ng labi niya at nag-alinlangan. Sa huli, hinalikan niya ito sa noo at sinabing, good night. Kabanata 1022. Gayunpaman, hindi makatulog si Luis magdamag. Kung tutusin, paminsan-minsan ay gamulong-gulong si Riley mula sa kanyang kama sa tuwing hindi siya nito pinapanood. Nanatili siya sa tabi ng kanyang kama ng buong gabi hanggang sa magising siya. Ikaw ay gising. Bagamat pagod na siya, kailangan niyang magpanggap na hindi. Tiningnan niya ang kanyang relo at nagkomento, you know that you can really sleep. Luis, anong ginagawa mo sa bahay ko? Natigilan si Riley. Tinulungan mo ba akong magpalat ng damit?
Sa pagtingin sa nakakatakot na ekspresyon sa mukha nito, hindi napigilan ni Luis ang sarili at napangiti. Nagpasya siyang asarin siya habang sinabi niyang, ano ang makikita sa katawan mo? Ikaw, jackass, sigaw ni Riley habang binabato siya ng unan. Hinawakan niya ito sa himpapawid at nagpatuloy. Niloko mo ako kagabi, kung hindi lang kita fiancé, iniwan na kita sa kalsada. Pagkatapos noon, binato niya ulit ang unan sa kanya. Ayaw niyang malaman itong sinadya niyang maghintay na magising siya, kaya tinanong niya, sabihin mo sa akin, nasaan ang pinsan ko? Kumunat ang noo ni Riley. Natulog ka na lang sa sopa ko buong gabi para lang dito. Hindi sumagot si Luis, syempre, hindi ito ang kanyang pangunahing layunin. Naghihintay siya na magpasalamat ito sa kanya, ngunit tila sa kanya ay hindi niya gagawin iyon, at hindi siya natutuwa tungkol dito. Siya ay tunay na isang walang puso. Napabalikwas si Luis sa kanyang pagkakaalala at narinig niyang tumatawa si Riley. May sinasabi sa kanya sina Robin at Blake, at masaya siyang tumatawa. Biglang lumingon si Blake sa kanya at nagtanong, Lo, hanggang kailan ka mananatili sa Staslo? Tumingin si Luis kay Riley at sumagot, depende sa kanya. Napalingon si Riley na kausap ni Robin at sinalubong ang tingin nito. Siya, hinihintay niya ako. Natigilan si Riley nang may pumasok sa isip niya. She pouted her mouth and said after something popped her head. Paano natin gaganapin ang kasal natin kung hindi tayo babalik? Natigilan si Luis. Pagkatapos, nagpatuloy si Riley. Nangako ako kay Z. Nagbahagi ng tingin sina Robin at Blake. Kitang-kita ng dalawa ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa nang magtanong, hindi pa kayo kasal. Ibinaba ni Riley ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi, yeah. Humalaklak si Luis at tumunog, yeah. Kailangan nating bumalik sa trabaho para sa ating kasal. Pagkatapos nun, tumingin siya kina Robin at Blake. Mukhang kailangan din ninyong bumalik pareho. Dapat sinabi mo sa amin ng mas maaga. Kailan ang iyong kasal? Magpapabook na tayo ng flight ticket, sabi ni Blake sabay kuha ng phone niya. Hindi kami pwedeng umabsent sa kasal ng best friend namin. At saka, I'm looking forward to be your best man. Tumawa si Luis, sa Baseburg, sa Blue Bay Villa. Kaya sa palagay ko ay uuwi na ang ating manlalakbay, natatawa si Maisie nang makatanggap siya ng tawag mula kay Riley sa kusina. Akala ko hindi ka nababalik sa buong buhay mo. Riley pouted and said, hindi ako. Hindi ako magpapagalagala sa ibang bansa habang buhay. Pinatay ni Maisie ang apoy at nagpatuloy sa pagtawa. Tama ka, napag-usapan na namin ni Barbara ang tungkol dito dati. Kung hindi ka bumalik, kami na muna ang magdaraos ng kasal. Maaari mong kunin ang lahat ng oras na gusto mo. Sa oras na iyon, aalisin ka namin sa aming chat group. Hoy, paano mo ito magagawa sa akin? Isang buwan lang akong wala, tapos ganito na ang trato mo sa akin. Reklamo ni Riley. Napangiti si Maisie. Kung ayaw mong mangyari yon, kailangan mong magmadali. Pwede kang maghintay, pero hindi ibig sabihin na makakapaghintay pa ang pinsan ko. Napakaraming pagsisikap ang kinailangan niya upang makuha ang kanyang mga kamay sa kanyang asawa. Kung ayaw niyang pakasalan siya sa huli, malulungkot siya. Sinulyapan ni Riley si Luis at umiling, sa tingin mo ba ay makukuha niya ako kung hindi ko siya hahayaan? Pagkaraan ng ilang sandali ay ibinabana ni Maisie ang tawag. Masaya siya para kay Riley dahil sa tingin niya ay nakaget over na rin siya sa nangyari kay Joe. Bumaba si Nolan at sumili ang ngiti sa labi nang makitang naghahanda ng hapunan si Maisie sa kusina. Lumapit ito sa kanya, niyakap siya mula sa likuran, at ibinaon ang ulo sa leeg nito. Kabanata 1023. Nagulat si Nolan kay Maisie. Lumingon siya at sinabing, nagluluto ako. Humalaklak siya ng malalim at sinabing, oo, alam ko. Amoy na amoy ko ito mula sa itaas. Talaga, parang medyo nag-improve yung luto ko. Nagsandok ng kaunti si Maisie para matikman ang lasa bago nilapag ang kutsara malapit sa labi niya. Subukan. Tumagilid si Nolan at idiniin ang labi niya sa labi niya. Tapos, tumawa siya. Ito'y matamis. Ikaw, namula ang mukha ni Maisie sa kahihiyan habang tinutulak siya palayo. Napakawalan Gia mo. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya habang nag-vibrate ang dibdib niya. Nilhinggan niya ito at tinanong, nalaman mo lang na wala akong kahihiyan sa mahabang panahon na nakilala ako. Pinatay niya ang apoy at ibinaba ang ulo para halikan siya. Ngayon ay isa pang araw na nahulog muli si Maisie sa kanyang alindog. Habang tumutugon siya sa mga mapusok na halik nito, paulit-ulit siyang nagreklamo, maaga o huli, mamamatay ako sa iyong mga kamay. Bahagya siyang tumawa at mamulong sa tenga niya,
huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mahaba ang buhay mo kasama ako. Nagpatuloy sila sa kanilang intimate activity sa mahabang panahon. Nang matapos sila, binuhat siya ni Nolan sa mesa at hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Umupo ka dito. Ako na ang mag-aayos ng table. Hindi nagtagal, inayos ni Nolan ang mesa at dinala ang isang piraso ng karne sa kanyang bibig. Halika, buksan mo ang iyong bibig. Si Maisie ay kiniliti ng pink sa kanya at sinabing, ano ba ako sayo, bata? Nilagay niya ang kamay niya sa noo niya at tinaas ang kilay niya. Well, pwede kang maging bata kung gusto mo sa harap ng asawa mo. Biglang tumunog ang phone niya sa mesa. Sinulyapan niya ito, at ito ay isang tawag mula kay Anthony. Sinagot ni Nolan ang tawag at nakausap saglit si Anthony. Nang ibinaba niya ang tawag, tinanong ni Maisie, ano ang problema? Tumingin sa kanya si Nolan at ngumiti. Nagising na ang anak niya. Natigilan si Maisie. Ang kanyang anak na babae ay nakoma sa loob ng 11 taon, at siya ay nagising. May naisip si Maisie at dali-daling nilabas ang phone niya. Kailangan kong sabihin kay Riley ang tungkol dito. Sa Baseburg Airport, dumiretso sa nursing home sina Riley at Louis pagdating nila sa airport. Pagdating nila sa nursing home, nakatayo sa corridor sina Nolan at Maisie na naghihintay sa kanila. Lumapit siya kay Maisie at humihingal na nagtanong, nagising ba talaga siya? Napatingin si Maisie sa ward bilang sagot niya. Sinundan siya ng tingin ni Riley at tumingin sa ward. Nakita niyang nakaupo si Naomi sa kanyang kama at nakikipag-usap sa kanyang ama. Napalingon si Naomi, at natigilan siya nang makita niya si Riley na nakatayo sa labas ng ward. Pagkatapos, ngumiti siya sa kanya at nagtanong, si Riley ba iyon? Tumayo si Anthony at sinabing, sigurado akong marami kayong pag-uusapan, kaya lalabas muna ako. Ngumiti si Naomi at tumango. Pagkatapos ay lumabas si Anthony sa ward. Ibinaba ni Riley ang ulo at mariing idiniin ang labi. Pumasok siya sa ward at sinabing, Naomi, gising ka na. Oo. Napatingin si Naomi sa kanya. Sinabi na sa akin ng tatay ko ang lahat. Sorry, Riley. Malamang na napakahirap para sa iyo nitong mga nakaraang taon habang ako ay nakoma. Napakamot si Riley sa pisngi at sumagot. Ayos lang. Nakaraan na ang lahat at matagal ko nang nalampasan iyon. Ngumiti siya sa sinabi niya at idinagdag. I'm really happy na nagawa mong gumising. Masayang nagkwikwentuhan sina Riley at Naomi sa ward habang si Louis ay nakatayo sa may pintuan at walang sinasabing pinapanood sila. Tumingin si Naomi sa pintuan at nakangiting nagtanong, boyfriend mo ba iyan? Natigilan si Riley. Lumingon siya para tingnan si Louis. Nang iikot niya ang ulo niya para harapin si Naomi, may dalawang pamumula sa pisngi niya. Malapit na tayong ikasal. Tumawa si Naomi. Congrats, kung gayon. Hinawakan ni Riley ang pisngi niya. Nag-iinit ang mga ito at nakaramdam siya ng hiya. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas si Riley at hinayaan si Naomi na magpahinga. Nagpaalam siya at lumabas sa koridor. Nasaan si Z? Tanong niya pagkatapos tumingin sa paligid. Kabanata 1024. Pinulupot ni Louis ang kanyang braso sa kanyang balikat at sinabing, umalas na sila. Thinway. Hinusot-kusot ni Riley ang kanyang mga mata. At bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, binuhat siya ni Louis mula sa sahig at ngumiti sa kanya. Siyempre, babalik tayo para simulan ang paghahanda para sa ating kasal. Niyakap ni Riley ang kanyang leeg at sinabing, I want a very romantic wedding. At, ngumisi siya. Nag-isip sandali si Riley at sumagot, at isang magarbong karwahe din. Tumanggaw si Louis bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon, nagsimulang magbilang ng daliri si Riley at nagpatuloy. Pagkatapos nating magpakasal, hindi mo ako masisisi, kailangan mong hayaan akong manalo kapag nag-aaway tayo, at hindi ka dapat manligaw sa ibang babae. Napahinto si Louis at napatingin sa babaeng nasa braso niya. Kailan pa ako nanligaw sa ibang babae? Natigilan si Riley. Tumingin siya sa kanya at sinabing, ibig sabihin pagkatapos nating ikasal. Pagkatapos, idinagdag niya, sinabi sa akin ng mga tao na ang isang lalaki ay magiging isang ganap na naiibang tao pagkatapos ng kasal. Paano kung ayaw mo sa akin pagkatapos? Nagiging mataba at pangit kapag buntis ako. Kailangan kong, ibinaba ni Louis ang ulo at tinakpan ang bibig ng halik. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumayo sila sa isa't isa, at sinabi niya, huwag kang mag-alala. Walang paraan na hindi ko magugustuhan ang aking cute na baby girl. Naramdaman ni Riley na may hindi tama. Anong baby girl? Makahulugang pumikit si Louis, at doon lang napagtanto ni Riley ang kanyang sinasabi.
Sinampal niya ito at sinabing, sino ang baby girl mo? Tumawa si Luis at sumagot, ikaw, syempre. Inaalagaan kita tulad ng baby daughter ko. Lumapit si Riley at mamulong sa tenga niya. Kung ganoon, Taytay, na lang ba ang itatawag ko sa'yo? Natigilan si Luis, ang mga kasalan ay nakatakda sa loob ng ilang araw. Ang Hills, ang Lucases, at ang Boucher ay naghahanda para sa mga kasalan. Siyempre, ang mga Goldman ay gumagawa din ng kanilang sariling mga paghahanda. 3 pamilya ang magdaros ng kanilang kasal ng sabay. Isa itong malaking kaganapan na nakatawag ng maraming atensyon. Isinuot ni Riley ang kanyang corset sa dressing room. Napabuntong hininga siya at sinabing, Simela kailan ako tumaba ng husto. Hindi napigilan ni Maisie, na naglalagay ng makeup sa tabi niya, kundi mapangiti. Mukhang inalagaan ka ni Luis nitong mga nakaraang araw. Aray, tumigil ka, sandali lang. Huminga ng malalim si Riley at sinabing, okay, 1, 2, 3, go. Hinailan niya ang kanyang tiyan at tuluyang isinuot ang kanyang corset. Tumayo siya habang nasa balakang ang kanyang mga kamay sa harap ng salamin at sinabing, bakit kailangang tumubo ang taba sa aking baywang? Buti sana kung tumubo ang taba sa dibdib ko, ginagawa itong sikap. Napangiti si Maisie. Tumingin si Riley sa labas at nagtanong, nasaan si Barbara? Habang nag-aayos ng buhok ang stylist, sumagot si Maisie, nauna siya sa amin at tinapos ang kanyang makeup matagal na ang nakalipas. Hindi nagtagal ay natapos na si Maisie sa kanyang pag-estilo, kaya tumayo siya at tumingin kay Riley, na nakasuot ng kanyang wedding gown. Iba ang estilo ng kanyang wedding gown kaysa kay Barbara. Nakasuot siya ng low-cut na ball gown na wedding dress na may puffed sleeves at may burden ng pearls. May beaded na belo na nakatikip sa kanyang ulo, at nakasuot siya ng isang pares ng mga hikaw na peras na bumagay sa kanyang mapaglaro at matamis na kilos. Hinawakan ni Riley ang laylayan ng kanyang gown at sinabing, bakit ang bigat nitong wedding gown? Pagkatapos noon, tumingin siya kay Maisie at nagtanong, nasaan ang wedding gown mo? Tumingin si Maisie sa likuran niya at sumagot, doon. Nilinggan siya ni Riley at nakita niya ang isang itim na wedding gown sa marionette sa closet. Ang kasal ay ginanap sa Seaside Church na ang paligid ay pinalamutian ng marangal. Ang pulang carpet ay nakaunat mula sa plaza ng Rebulto hanggang sa simbahan, at may 3 gintong karwahe na nakaparada sa pasukan. Maraming magagarang sasakyan sa paradahan ng sasakyan, at ilang mga reporter ang dumating din sa eksena. Paglabas ni Riley sa dressing room, nabangga niya sina Barbara at Christina. Pagtingin kay Riley, tumawa si Christina. Tiyak na napakabilis ng oras. Sa isang kisap mata, ikakasal ka na. Nahihiyang tumawa si Riley. Tumingin si Barbara sa dressing room at nagtanong, hindi pa ba tapos si Z? Kabanata 1025. Sagot ni Riley, I guess she's almost done. Nakapag-makeup na siya. Lumapit si Larissa at sinabing, magsisimula na ang kasal. Nasaan si Z? Nandito ako. Lumabas si Maisie sa dressing room na naka-wedding gown. Ang madilim na kulay na damit pang kasal ay katangi-tangi ang pagkakagawa at pinasadyang maganda, na may isang layer ng gradient colored na tulle sa labas ng kanyang gown na nakaunat sa lupa. 3 nobyo ang naghihintay sa harap ng mga karwahe. Maya-maya, nakita nila ang kanilang mga nobya na naglalakad palapit sa kanila. Si Nolan ay nakasuot ng double-breasted black tuxedo na may gintong linya sa mga manggas, umaalingaw-ngaw ang ginintuan na itim na belo ni Maisie. Iniabot ni Nolan ang kamay sa kanya. Hinawakan ni Maisie ang kanyang kamay, at hinawakan siya nito sa kanyang mga braso. Sinandok niya ito mula sa lupa, at habang dinadala siya sa karwahe, bamulong ito sa kanyang tainga, napakaganda mo ngayong gabi, Zay. Bahagyang tumawa si Maisie at sumagot, napakagwapo mo rin. Pinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at hinaplaws ang kanyang pisngi sa belo. Mag-isa na lang ang gwapong lalaking ito mula ngayon. Ang 3 karwahe ay umuusad ng dahan-dahan sa harap sa likod na kaayusan, na may masiglang pulutong ng mga tao na nakatayo sa magkabilang panig. Huminto ang karwahe sa labas ng Statue Square. Lumabas sa mga karwahe ang 3 bagong kasal at tumapak sa red carpet habang sabay silang naglalakad patungo sa simbahan. Ang mga tauhan ay nagpaputok ng pagsaludo, at ang mga makukulay na talulot ng rosas ay nahulog mula sa langit. Hinawakan ni Maisie ang braso ni Nolan at pumasok sa simbahan, kasunod sina Barbara at Helios at Luis at Riley. Ang malaki at sagradong simbahan ay may maraming kulay na mga bintana at mural sa paligid. Ang mga pamilya ng 3 mag-asawa at ang mga panauhin sa seremonya ay bumangon upang pumalakpak at bumati sa kanila.
Tumayo ang pastor sa entablado, tinitingnan ang tatlong mag-asawa. Napuno ng magiliw ng ngiti ang kanyang mukha habang binibigkas niya ang bendisayon. Hindi nagtagal, oras na para magpalitan sila ng panata. Tumingin sa kanila ang pastor at tinanong, "Mga Ginoo, kunin ba ninyo ang magandang babae sa tabi ninyo bilang asawa at huwag na huwag kayong aalis sa tabi niya anuman ang dahilan, kahirapan man o sakit?" Sabi ng tatlong groom. "Oo," nagpatuloy ang pastor. "Ladies, ikakasal ba kayo sa lalaking nasa tabi mo, mananatili sa kanya sa hirap at ginhawa, at hindi kailanman aalis sa kanyang tabi magpakailanman?" Sinabi ng tatlong nobya, "Oo, oo." Isinara ng pastor ang libro at itinaas ang kanyang kamay. "Pakipalitan ang iyong mga singsing." Hinugot ni Nolan ang singsing na hinanda niya at dahan-daang isinuot sa ring finger ni Maisie. Tinaas niya ang kamay niya at hinalikan ang dulo ng daliri niya. "Magiging akin ka habang buhay, Zay." Tinulungan din siya ni Maisie na isuot ang singsing niya. "Oo, tayo ay nakatali sa natitirang bahagi ng ating buhay. Huli na para magsisi ka ngayon." Humalaklak siya at sinabing, "Hindi ako magsisisi." Binuksan ni Nolan ang kanyang belo, ibinaba ang kanyang ulo, at hinalikan siya. Nagpalakpakan ang mga bisita sa eksena nang masaksihan ang kanilang pagmamahalan. Sina Daisy, Waylon, at Colton ay nakangiti mula sa tainga matapos masaksihan ang pagmamahalan ng kanilang mga magulang. Ipinulupot ni Titus ang braso sa balikat ni Waylon. Naantig din siya sa nakita mula nang tuluyang nagpakasal ang kanyang anak at manugang matapos dumaan sa napakaraming paghihirap. Pagkatapos ng kasal sa simbahan, oras na para sa piging, na ginanap sa ballroom ng hotel. Ang pamasahe at tirahan para sa mga bisita ay sakop lahat, at nabook na nila ang halos buong hotel. Nagpalit na ng bagong set ng damit ang mga bride at grooms. Habang binabati nila ang kanilang mga bisita sa ballroom, napatingin si Luis kina Robin at Blake na naglalakad palapit sa kanya na may hawak na baso ng alak. Ngumiti siya sa kanila at sinabing, "Talagang maaga kayo." Inalok siya ni Robin ng toast at sinabing, "Ikaw ang lalaking ikakasal ngayong gabi. Siyempre, kailangan maging punctual." Laming-galinga si Blake sa paligid at bamulong, "Hindi ko akalain na magkakaroon ng napakaraming kagandahan ngayong gabi." Pinunasan ni Luis ang kanyang lalamunan at sinabing, "You guys enjoy the sight yourself. Huwag mo akong kaladkarin kasama mo. Kung magalit ang tigress kong iyon, malalagay ako sa malaking problema." "Sino ang tinatawag mong tigre?" Biglang sumulpat si Riley at nalilitong tumingin sa kanya. Kabanata 1026. Napatingin si Luis sa kanya. "Nagkamali ka ng narinig. Wala akong sinabi kanina." Si Boban at Blake ay hindi nakaimik. Kumunat ang noo ni Riley. "Talaga?" Tumanggo si Luis, pagkatapos ay kinuha ang isang piraso ng cake at inihatid sa kanyang bibig. "Masarap ba ang lasa? Hindi ito masama." Tumanggo si Riley, nakalimutan ang gusto niyang itanong, tumalikod, at nagsimulang kumain ng cake. Tumingin si Luis sa tulalang Robin at Blake at nagbigay ng isang matamis na ngiti. Nag-thumbs up sina Robin at Blake. "Damn, kuya, ikaw ay ganap na may kontrol." Sa kabilang banda, dahil buntis si Barbara, maaari lamang niyang tanggapin ang mga toast at blessings mula sa lahat na may maligamgam na tubig sa halip na alak. Lumapit sa kanila si Nina at manager ni Helios na si Morgan at nag-propose ng toast, habang ang mga entertainer at direktor na malapit kay Helios ay dumating din. Natawa si Morgan nang makita si Daisy at Waylon. Hindi ba ang dalawang ito ay mga young celebrities natin noon pa? Naalala siya ni Daisy. Nakasuot ito ng magandang prinsesa at tumango sa kanya. "Kumusta, Tito Morgan?" Natunaw ang puso ni Morgan, at hindi niya napigilan ang pagtawa. "Nako, Daisy, ang bait mo naman. Napakaliit mong babae dati, pero medyo lumaki ka na, ha?" Nilingan ni Helios ang kanyang ulo at tumingin kay Daisy, na nakatayo sa tabi niya, hinaplaus ang kanyang ulo na may ngiti, at sinabi kay Morgan, "Iniisip mo bang i-recruit ulit si Daisy? Maghintay man lang hanggang siya ay 18 taong gulang bago mo maabot ang iyong maruruming kamay para sa kanya." Maging si Zestar ay nakatutok sa kanya. Zestar Media Corporation. Nagpout si Morgan. "Hindi ko hahayaang agawin ni Zestar sa akin ang napakagandang talento." Napakurap si Daisy. "Ang Zestar ba ay isang kumpanya din?" Tumawa si Morgan. "Ito ay nasa parehong industriya ng Royal Crown Entertainment, ngunit hindi ito kasing husay sa amin. Kaya tandaan na isaalang-alang ang pagbabalik sa Royal Crown kapag 18 ka na." Nakita ni Barbara na sabik si Morgan na i-recruit si Daisy at hindi niya napigil ang asarin si Helios,
tingnan mo, mas sikat pa ang baby girl ni Zeke kaysa sa iyo ngayon. Paano ko maikukumpara ang sarili ko sa batang ito? Pinulupot ni Helios ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at walang magawang ngumiti. Dama po ang tingin niya sa bahagyang umbok nitong tiyan sa sinabi nito. Sana maging maliit din ang baby natin. Tumingin sa kanya si Barbara. Mas gusto mo ba ang isang sanggol na babae? Tumawa siya. Okay lang ako sa alinman, ngunit ang mga babae sa pangkalahatan ay mas masunurin. Hinaplos ni Barbara ang tiyan niya at tumawa. Nararamdaman ko ang pagsipa sa akin ng sanggol kamakailan. Siguradong hindi ito masunurin. Bahagyang ipinikit ni Helios ang kanyang mga mata. Tapos parang magiging makulat na bata. Tuturuan ko siya ng leksyon sa ngalan mo paglabas niya. Humajejek si Barbara. Lumapit sina Maisie at Nolan. Magkakaroon din ng sorpresa sa rooftop garden mamaya. Nagulat si Barbara. Isang sorpresa. Tumanggaw si Maisie. Ito ay isang barbecue party na isinaayos para lang sa ating mga kakilala, kaya kailangan nating mag-party ng 3 gabi ng diretsyo kahit anong mangyari. Nay, may barbecue ba mamayang gabi? Napakurap si Daisy. Napakamot sa ulo si Nolan. Baboy ka ba? Bakit lagi kang tuwang-tuwa tuwing may makakain? Nagpout si Daisy habang nagtawanan ng iba. Sa 10 PM, lahat ay sumakay sa elevator patungo sa Sky Garden. Ang barbecue party sa bubong ay handa na, at ang mga ilaw sa hardin ay ganap na pinagsama sa mga ilaw na kumikinang at kumikinang sa buong lungsod. May nakita si Riley at tinuro. Ang patalastas, ang mga nilalaman ng LED advertising boards na matatagpuan sa ilang mga skyscraper sa kanilang paligid ay binago sa kanilang mga bendisayon, at inireserba nila ang mga board na matatagpuan sa pinakamahusay na mga posisyon sa downtown Baseburg. Malinaw na nakikita ng lahat ang mga pagpapala. Sa barbecue party, kumakain ang lahat habang nagkukwentuhan at nagsasaya sa isa't isa. Si Colton at Riley ay nakaupo sa harap ng piano at tumutugtog para sa karamihan habang si Luis ay nag-iiho ng mga skewer kasama sina Daisy at Waylon. Kabanata 1027. Tumulong si Robin sa grilling station habang si Blake ay nagbabantay para sa mga bisita. Umupo si Maisie sa bench at tinitigan ang night scene sa di kalayuan, hawak ang isang baso ng red wine sa kanyang kamay. Natagpuan siya ni Nolan pagkatapos aliwin ang mga bisita. Naglakad ito palapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Sumandal si Maisie sa kanyang balikat at nagbigay ng bahagyang lasing ng ngiti. Masayang masaya rin sina Cherry at Dad kung nandito silang dalawa, hindi ba? Niyakap siya ni Nolan sa kanyang mga balikat, ibinaba ang kanyang ulo, at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Oo, talagang gagawin nila. Nolan Goldman, napakasaya ko. Hinawakan niya ang kamay niya at pinagsalikop ang magkabilang daliri nila. Hindi ako nagsisisi na nakilala kita. Bumaba ang tingin ni Nolan sa kayakap niya, na namumula ang pisngi, at tumawa. Z, lasing ka na. Umupo siya at kumunot ang noo. Kailan pa ako lasing? Hindi ako. Sa isang mahinang hajejek, muli niya itong niyakap. Okay, hindi ka lasing. Tumangala si Maisie sa kanya at idinampi ang daliri sa tungkin ng gwapo nitong ilong at manipis na labi. Walang nakakaalam kung ang kalangitan sa gabi ay masyadong kaakit-akit o ang alak ay masyadong nakakalasing, ngunit si Maisie ay talagang sumandal upang halikan siya. Hinawakan ni Nolan ang likod ng kanyang ulo, at ang mga labi nito ay mahigpit na nakalapat sa labi niya. Pareho lang silang humiwalay sa isa't isa ng pareho silang hingal na hingal. Mawawalan ako ng kontrol kung patuloy kang tititigan sa akin gamit ang mga matang iyon. Kinurot ni Nolan ang baba at damilat. Diretso sa kanya. Ang mga mata ni Maisie ay naging dalawang hubog na linya, at pinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito at inilapit ang sarili sa kanyang tainga. Gusto kong pumunta. Bumalik ka na sa kwarto natin. Nagtaas ng kilay si Nolan. Anong gagawin natin pagbalik natin sa kwarto natin? Medyo malabo ang titig niya. Kahit anong gusto mo. Binuhat siya ni Nolan sa isang Princess Carrie, at nagtanong si Luis nang makita niyang umalis ang dalawa sa party. Ano ang nangyari kay Z? Bumaba ang tingin ni Nolan sa kanya. Lasing siya. Sa sandaling binuhat siya ni Nolan pabalik sa guest room at inihiga siya sa malaking malambot na kama. Hinubad ni Maisie ang kanyang kurbata, hinugot ito sa kanya, at gamulong upang bitag siya sa ilalim ng kanyang pandiya. Kinabukasan, nang magising si Maisie, hindi niya alam kung gaano katindi ang hangover, ang tanging naramdaman niya ay ang paghahati ng ulo. Binuksan ni Nolan ang mga kortina, at isang sinag ng sikat ng araw ang sumikat sa kama. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang kamay upang harangan ang sinag,
at gustong magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ibinaba niya ang screen ng bintana at napansin niyang may bahagyang paggalaw sa likuran niya, kaya lumingon siya at sinulyapan si Maisie. Gising ka na pala, malumanay na tugon ni Maisie, nauuhaw ako. Binuhusan siya ni Nolan ng isang basong tubig, binuhat siya, at nginitian siya. Iyan ang mga kahihinatnan ng labis na pag-inom. Kinuha sa kanya ni Maisie ang baso at ininom lahat ng tubig dito. Halos magising na siya pagkatapos noon. Pagkatapos ay may naisip siya at tumangala kay Nolan. Paano ako nakabalik dito kagabi? Inilapag ni Nolan ang walang laman na baso sa bedside table at bahagyang damilat. Wala ka talagang maalala. Sinubukan ni Maisie ang kanyang makakaya na alalahanin ang nangyari kagabi, at ilang pira-pirasong alaala ang bumalik sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya ang mga marka sa leeg at dibdib ni Nolan, at agad na namula ang kanyang mga pisngi. Pinilit ko talaga si Nolan sa pagtulog sa akin. Kinurot ni Nolan ang baba gamit ang mga daliri nito at tumabi sa kanya. Ilang beses mo, akong inakyat kagabi. Inalis ni Maisie ang kanyang kamay at mabilis na bumalik sa ilalim ng kumot. Sobrang dami ko sigurong nainom. Ngumiti si Nolan, itinaas ang kumot, pumunta sa itaas niya, at kinulong siya sa ilalim ng kanyang dibdib, na iniwang wala siyang matakasan. Ang stambag mo talaga, Zee. Ginawa mo na ang lahat ng ginawa mo sa akin kagabi, at ngayon ayaw mong aminin. Nahihiya siya, hindi ko, nakonsensya siya nang sabihin iyon. Lalong lumakas ang ngiti ni Nolan. Nako, tingnan mo naman ang iniwan mong gulo sa katawan ko. Maaari mo bang sabihin sa akin kung alin sa kanila ang hindi nagmula sa iyo? Nolan, itigil mo na yan. Ibinaon niya ang mukha sa unan. 29 na ako ngayon, at malapit na akong mag-30 ngayong taon. Maituturing na ba akong isang malubag na babae mula ngayon? Pero halatang kasalanan ng alak. Kabanata 1028. Binalingan siya ni Nolan, pinunasan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang mga daliri ng mapang-akit, at nagpakawala ng ngiti. Ako ay naging lalaki mo mula kagabi, kaya't mas magiging masaya ako kung patuloy mo akong i-spoil tulad ng ginawa mo kagabi. Tinakpan ni Maisie ang mukha niya. Tinatawanan mo pa ako, bastard ka. Binuhat siya ni Nolan mula sa kama, at si Maisie ay pumulupot sa kanyang leeg ng hindi namamalayan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Palaygo. 2 beses siyang sinubukang itulak ni Maisie palayo sa kanya. Bakit mo ako sinasama kung gusto mong maligo? Pakiramdam niya ay labis siyang walang magawa. Niloko mo ako kagabi, at kailangan kitang linisin buong gabi, kaya amoy crap ako ngayon. Natigilan si Maisie at tinitigan siya ng may pagdududa. Di ba sabi mo, dinala siya ni Nolan sa banyo at binuksan ang gripo, at nagsimulang bumulwak ang tubig sa bathtub. Hinaplos mo ako at nanligaw kagabi, pero sinuka mo na ako bago pa man tayo makarating sa main show and the rest is history. Ganyan ako magdamag kagabi, nakaramdam ng hiya si Maisie. Ito ay lumiliko na ito ay hindi pumunta tulad ng naisip ko. Gusto kong ituloy ito sa kanya, ngunit nabigo ako. Niyakap siya ni Nolan. So, paano mo balak bayaran ako? Napakurap-kurap si Maisie, tumayo sa tiptoe, at hinalikan ang pisngi nito, ngunit kumawala siya sa mga braso nito at naghilamos. Napangiti si Nolan. Sa 9:00 ng umaga, pumunta sila sa restaurant para sa almusal. Matagal nang nagising sina Daisy, Waylon, at Colton at nakaupo sa tabi ng kanilang lolo, kumakain ng almusal. Magandang umaga, inay. Kinagat-kagat ni Daisy ang kanyang lobster habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa ngisi. Kumuha si Waylon ng isang mangkok ng oatmeal para kay Maisie. Masyado kang nainom kagabi at malamang wala kang ganang kumain ngayong umaga. Dapat mayroon kang ilang oatmeal. Sa pagtingin kay Waylon, ang kanyang matinong anak, hindi maiwasan ni Maisie na makaramdam ng init sa kaibuturan. Salamat, Waylon. Hinailan ni Nolan ang upuan para sa kanya. Dumampot ng kutsara si Maisie at kinain ang oatmeal pagkaupo. Kinuha ni Nicholas si Daisy ng maraming pagkain at sinulyapan si Nolan. Ngayong tapos na ang kasal, hindi ba oras na para iwan mo sandali ang negosyo ng kumpanya? Tinitigan ni Maisie si Nolan ng may pagdududa. Napangiti si Nolan. Pinaplano kong umalis sa mahabang bakasyon. Tumabi sa kanya si Maisie. Mabuti ang ginagawa mo. Bakit kailangan mo ng mahabang bakasyon? Para makasama kita. Kumuha ng merienda si Nolan at inilagay sa kanyang plato. Hindi pa rin bumabalik sa katinoan si Maisie. Nakangiting paliwanag ni Nicholas, napaka-busy ni Nolan noon at wala siyang oras para gawin iyon,
at hindi siya maganda na hayaan kang bumiyahe pabalik-balik sa pagitan ng mga bansa ng mag-isa. Kaya, sinabi niya, ibibigay ang lahat kay Quincy pagkatapos ng seremonya ng kasal at pagharap sa lahat ng kasalukuyang gawain ng kumpanya. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng oras upang samahan ka. Napatulala si Maisie. Kinailangan niyang maglakbay pabalik-balik sa pagitan ng dalawang bansa dahil kailangan niyang harapin ang mga gawain ng De Armas. At tinupad niya ang kanyang mga salita nang sabihin niyang sasamahan niya siya sa buong paglalakbay. Tumingin siya kay Nolan, nakaramdam na naman ng matinding pananakit. Pagkatapos ng almusal, pinapunta ni Maisie, Nolan, at ng mga bata si Nicholas sa pasukan ng hotel. Naiparada na ni Hans ang sasakyan sa harap ng hotel, kaya sumakay si Nicholas sa kotse at kumaway sa mga bata. Nangako ang tatlong bata sa kanilang tita Riley na manood ng sine kasama siya ngayon, kaya dumiretso sila kay Riley at sa kanilang tiyuhin na si Luis. Hinawakan ni Maisie ang braso ni Nolan. Tapos uuwi na tayo. Bumaba ang tingin ni Nolan sa kanya. Ayaw mo bang manood ng sine kasama sila? Pwede rin tayong manood ng sine sa bahay. Sinulyapan siya ni Maisie, nilapitan siya, at idinagdag, ang pinakamahalagang elemento ay ang oras na magkasama tayo. Sa Blue Bay Villa, nakaupo sa harap ng projection screen sina Maisie at Nolan, nanonood ng blockbuster romantic movie. Nang lumabas ang intimate scene, si Maisie, na kumakain ng fruit salad, ay napatingin kay Nolan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Nolan. Siya ay tumingin napakakalma, kahit na kapag ang pinakamainit na eksena ay up. Kaya, medyo nakakahiya para sa kanya at sa kanya lamang. Lumingon siya at sinira ang ambience. Paano kung manood tayo ng horror movie? Itinukod ni Nolan ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang noo at tumingin sa kanya. Ganoon ba kalala ang pelikulang ito? Kabanata 1029. Itong pelikulang bubuksan na sana ni Maisie ang kanyang bibig nang biglang may hindi maipaliwanag na boses, at namula ang kanyang pisngi sa isang iglap. Diyos ko, anong pelikula lang ang napili kong ilagay? Ako, papalitan ko ito. Inilapag niya ang fruit salad at tatayo na sana, ngunit hinayla siya ni Nolan pabalik sa mga bisig nito, kaya napaupo ulit siya. Tinitigan ni Nolan ang kanyang mukha na tila kasing pula ng mansanas, at hindi napigil ang humalaklak. Seryoso ka ba noong inanyayahan mo akong manood ng pelikulang ito kasama mo? I'm dead serious. Naramdaman ni Maisie na parang hindi naaangkop ang sagot niya sa tanong at idinagdag, plano ko lang manood ng sine kasama ka. Tayong dalawa lang ngayon. Nilapit ni Nolan ang pisngi niya gamit ang labi habang nakapatong ang palad nito sa bewang niya. Ayaw mo bang gumawa ng iba? Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Maisie, tinakpan na niya ang mga labi nito. At siya, na nauuhaw na at medyo may pagnanasa, ay parang isang manlalakbay na nakahanap lang ng pinagmumulan ng tubig upang pawiin ang kanyang uhaw pagkatapos na mawala sa disyerto ng ilang araw. Huminto ang mga labi ni Nolan sa kanyang leeg, at mahina siyang tumawa. Gusto kong kumilos katulad kagabi. Masyado akong lasing para maalala ang nangyari kagabi. Lumapit sa kanya si Maisie, hinaplos ng mga daliri nito ang Adam's apple ni Nolan, at saka dahan-daang bumaba hanggang sa makarating ito sa tiyan nito. Biglang itinulak ni Nolan ang kanyang mga balikat at binuhat siya. Bilang isang taong noon pa man ay napaka-reserved at pinipigilan, si Nolan ay nawala ang kanyang katwiran at pangangatwiran sa sandaling iyon. Tila tsoke ang titig ni Maisie dahil natatakpan ito ng isang layer ng fog habang nakatingin sa kanya gamit ang mga luhang mata. Talaga bang iiwan mo ang kumpanya mo at samahan mo ako? Kabanata 1030. Idiniin siya ni Nolan sa kanyang dibdib at hinalikan ang kanyang mga labi. Ang trabaho ay hindi kailanman magiging kasing halaga mo. Niyakap siya ng mahigpit ni Maisie habang nakasubsob ang mga pisngi sa dibdib nito at naluluha. Magiging spoiled ako kung patuloy mo akong tretuhin ng ganito. Ang masanay sa lahat ng ito ay magbibigay lamang sa akin ng isang kalamangan. Marahan siyang tumawa sa tenga niya, pinunasan ang luha niya gamit ang hinlalaki niya, at niyakap siya ng mahigpit. Plano kong pasayahin ka hanggang sa mapahamak ka para ako na lang ang tanging tao sa mundong ito na makakaangkop sa iyong pamumuhay pagkatapos nito. Hindi alam ni Maisie kung kailan ang pelikula. Natapos sa lahat, ang tanging naramdaman niya ay ang epektong dulot nito sa kanya. Makalipas ang ilang ikot pa, magkayakap sila sa tabi ng pawisang katawan ng isa't isa, at nag-atubili siyang bawiin ang sarili mula sa mainit nitong yakap. Napatitig si Maisie sa mga asul na rosas na namumukadkad sa looban. Mukha silang mislan at mainit, tulad ng pag-ibig na ipinakita niya sa kanya. Mapalad akong nakilala kita noong gabing iyon 10 taon na ang nakararaan.
Kung bibigyan ako ng pagkakataon na pumili muli, pipiliin ko pa rin na gawin iyon at hindi magsisisi. Ibinaba ni Nolan ang kanyang tingin at tumingin sa babae sa kanyang mga bisig, at isang tawa ang bumungad sa kanyang lalamunan. Hindi mo pinagsisisihan ng anuman ay sapat na para sa akin. Sa isang kisap mata, natapos na ang bakasyon ng mga bata, at kinailangan muli ni Waylon na bumalik sa Stoslow. Ipinadala ni Nolan at Maisie si Waylon sa paliparan, at dinala ni Hans ang kanyang mga bagahe para sa kanya pagkababa ng sasakyan. Lumapit si Maisie kay Waylon at inayos ang kwelyo nito. Kami ng iyong ama ay maglalakbay sa Stoslow at bibisitahin ka sa lalong madaling panahon. Tumanggaw si Waylon. Sige, alis muna ako, Ma'am. Niyakap siya ni Maisie at hinimas ang ulo niya. Sige na, tandaan na alagaan mong mabuti ang iyong sarili pagdating mo doon. Pumasok sina Waylon at Hans sa security checkpoint. Pinanood ni Maisie ang pagpasok nila sa checkpoint at saka samandal sa balikat ni Nolan. Lubos akong nag-aalala na si Waylon ay namumuhay ng malupit sa Stoslow. Ipinulupot ni Nolan ang mga braso sa balikat niya. Minamaliit mo ang anak natin. Siya ang piniling sundan ng lolo ko sa Stoslow ng kusa. Mas matatag siya kaysa sa akin. Napatingin si Maisie sa kanya. Magiging katulad ba siya ni lolo kapag siya ay lumaki? Waylon, aking munting anghel, ano ang gagawin ko kung siya ay maging isang taong walang awa at malamig? Napangiti si Nolan at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Paano natin may kukumpara ang panahon natin sa panahon ng lolo ko? At saka, si Waylon ay lumaki sa tabi mo noong bata pa siya. Siya ay isang matinong bata na nakakaunawa sa kanyang responsibilidad, kaya paano siya magiging isang walang awa na tao? Tinanggal niya ang kamay niya. Sino ang nakakaalam? Namana na ni Waylon ang nakakahiyang poker face ng mga Goldman. Niyakap siya ng mahigpit ni Nolan sa kanyang mga bisig at tumawa. Ang mga Goldman ay pawang mga mapagmahal na tao. Pero tignan mo ako, hindi ba kamukha ko ang iyong alaga kapag nasa paligid mo ako? Sa kanya kinurot ang pisngi niya. Lagi namang may bato sa bawat gunting. Dapat ay lumayo ako sa iyo nang malaman kong ipinadala ka ng Diyos upang sakupin ako. Mahinang sanggal ni Maisie. Huli na para magmuni-muni ngayon. Pag-aari ko na kayo. Ang sangay ng Soul ay opisyal na nagbukas para sa negosyo. Sa seremonya ng pagbubukas, ang mga kinatawan ng maraming kumpanya sa industriya ay nagpadala ng mga bulaklak upang batiin ang Soul Jewelry, at kabilang sa mga ito ang Taylor Jewelry. Personal ding nakarating doon si Madam Nira, at personal na dumating si Maisie. Para ay welcome siya, umupo sina Madam Nira at Maisie sa reception lounge. Para makita na ang Soul ay patuloy na lumalawak. Masaya talaga ako para sa iyo. Binuhusan siya ni Maisie ng isang tasa ng tsaa. Napakataas ng expectations mo sa akin, hindi naman talaga kita mabibigo, di ba? Tumawa si Madam Nira. Sa usapan, napag-usapan din ni Madam Nira si Tristan. Ang mga gawain sa paligid ng Knowles ay natapos na. Namana ni Rick ang Knowles, at nagsimula rin si Tristan ng negosyo ng alahas sa Yar Amor. Napatingin si Maisie kay Madam Nira. Ginoo, maganda na si Knowles ngayon, di ba? Itinaas ni Madam Nira ang tasa, humigop ng tsaa, at tumango. Oo, hindi na siya walang ginagawa gaya ng dati.